Let us confess, pati po natin ang isa't isa, let's enjoy filling of the Holy Spirit. Let's enjoy filling of the Holy Spirit. 자, 여러분, 하나님의 최고 관심은 누굴까요? So, kanino po kaya ang pinaka-interest ng Diyos? 우리에게 있습니다. It's on us. 왜 그럴까요? Bakit po kaya? 우리 안에 하나님이 함께 계시기 때문입니다. Because God dwells in us. 그래서 우리가 하나님의 영 성령에 대해서 잘 알아야 돼요. That's why we must know deeply about the Holy Spirit, our 왜 God. 하나님 만나는 유일한 길. Bakit po ba? Dahil ang kaalaman na yan, that is the only way to meet 하나님을 God. 체험하고 하나님을 찬양할 수 있는 유일한 통로가 성령님입니다. And it's the only channel to experience our and meet our God. 그래서 그 성령이 나와 함께 하시고 체험했을 때 살아있는 신앙생활을 하는 거예요. And once we experience our living God, makubuhay po tayo ng isang living walk of faith. 그 성령님을 어떻게 아냐? And how we will know about this Holy Spirit. 하나님 계속 말씀을 통해 우리에게 말씀하시죠. That's why God is continuously speaking to us through this message. 우리 금요일을 통해서 성령이 누구시냐? 능력이 아니라 인격이시다. Kaya sa malita po ng ating Friday worship service, malalaman po natin kung sino ba ang Holy Spirit. Hindi po siya ang authority, but He is the person. 성령이 아니면 우리가 죄인임에도 불구하고 죄를 지음에도 불구하고 죄인 것을 깨닫지 못해요. Kahit tayo po ay may kasalanan, at tayo ang kasalanan, but still we don't realize kung tayo po ang 성령이 아니면 우리가 죄를 깨달아도 하나님께 돌아서서 가지 못해요. kahit naunawa po natin ang ating kasalanan sa pagkita ng banal na naunawa ng ating kasalanan, pero kapag hindi po sama tayo ng banal na 그게 Espiritu, sabihin natin 성령님 pa, 하시는 역사입니다. hindi po ang pagkilos ng banal na 그 Espiritu. 성령님으로 인해서 우리가 거듭나고 하나님 자녀가 됩니다. At ngayon, sa pagkita ng banal na Espiritu, tayo po ay muling mabuhay at tayo ay iharap ng Diyos. 성령님 때문에 이 흑암의 도성에서도 우리는 흑암을 꺾고 자유함을 누릴 수 있습니다. At dahil po sa ating banal na Espiritu, tayo ay malayo na mula sa influence at mga kapangyarihan ng kaliliman. 그리고 우리는 성령님 때문에 허무한 인생으로 마음을 미치지 않아요. At sa magitan po ng ating banal na Espiritu, hindi natin tapusin ang ating buhay recklessly. 이 땅에 사는 동안 한 자녀로 살면서도 성령의 풍성한 열매를 맺고 살기 때문입니다. Dahil habang tayo po nandito sa lupa, we always bear the fruit of the Holy Spirit. 우리는 하나님의 일을 이루기 위해 우리에게 힘을 주셔서 영적 전쟁에 승리하게 했습니다. At binibigay niya po sa atin ang kapangyarihan ng Diyos para lalong makakaroon po tayo ng 그런 성령님이 우리와 함께 우리 안에 거하시다. And that Holy Spirit is in us right now. 얼마나 감사합니까? How grateful it is. 그래서 우리는 이 성령님을 환영하고 인정하고 모셔드리고 순종하고 따라가요. That's why we must welcome, acknowledge, and accept Holy Spirit at mag-obey po tayo sa Kanya. 여러분 성령님 순종하고 따라갈 준비됐습니까? Ready na po ba kayo to obey and follow the Holy Spirit? 그러면 다음 페이지를 보시죠. Let's see the next page. 질문을 해야 돼요. We must question ourselves. 성령님이 우리 안에 계시는데 우리 끌고 가시는데 어디로 인도해 가시나요? So, nasa atin ang banal na Espiritu, pero where is He leading us? 우리는 인도해 가시는데 그 최종 목적지가 어디입니까? Ginagabayan tayo, pero saan ang ating final destination? 우리가 성령님 인도받아도 그거 알고 끝을 알고 가야 중간에 포기하지 않고 이겨낼 수 있습니다. Kapag alam po natin na tayo ay kasama ng banal na Espiritu at ginagabayan tayo, but we must also know our final destination. 그걸 알아야 우리가 순종하고 따라가는 게 하나님이 원하시는 방향입니다. Kapag malalaman po natin ito, so that we will follow and obey correctly in the direction of God. 성령님의 목표가 뭡니까? Ano po ba ang goal ng ating banal na Espiritu? 우리의 인생의 주인이 그리스도가 되는 게 성령님의 목표예요. Sa ating buhay, dapat si Jesus Cristo ay magiging Panginoon at yan po ang goal ng ating banal na 그래서 Espiritu. 우리가 그리스도를 주인으로 삼고 따르고 순종하기 위해 성령님이 역사하셨고 At upang tanggapin natin si Jesus Cristo bilang ating Panginoon at masunod po tayo sa bawat salita niya, tayo ay ginagabayan ng ating banal na 성령님이 Espiritu. 충만하니까 내 기분이 좋아지고 내가 하는 게 잘 된다. 그게 성령의 충만이 아닙니다. Hindi po ito ang pagpuspos ng banal na Espiritu dahil masaya ang ating banal na Espiritu, tayo din ay masaya. 그리스도가 우리의 구원자일 뿐만 아니라 주인이시구나. 그것을 알고 기꺼이 자발적으로 순종하며 나갈 수 있도록 하나님의 성령을 통해 역사하십니다. Kundi upang nung nalaman po natin na si Jesus Cristo ang ating Panginoon at dapat i-volunteer ourselves to obey and follow Him, yan po ang paraan na ginagamit ng Diyos para tumilos ang 그래서 ating banal na 성령님의 Espiritu. 목표는 우리의 생각, 마음, 의지를 주관하는 것.
Kaya ang goal po ng ating banal na Espiritu is to control and rule over all our thoughts, minds, and feelings. 그리스도를 이용하는 게 아니라 그리스도 앞에 무릎 꿇기를 원하시는 거예요. Dahil hindi natin ginagamit ang banal ng ating Jesus Cristo, pero kailangan po tayo kneel down sa harap ng Jesus 그래서 Cristo. 성령님의 최종 목표는 뭐냐면 So what is the final goal of our Holy Spirit? 하나님의 능력 체험한 증인이 이전에 하나님과 나와의 관계를 갖는 거예요. Bago po tayo maging isang witness na naranasan at ginagamit ng mga kapangyarihan ng Diyos, dapat ma-restore po natin ang relationship with God. 그래서 하나님을 깊이 사랑하는 예배자가 됩니다. So that we will become the worshiper that deeply loves God. 그리스도가 주인되니까 그리스도를 닮아가는 그리스도의 제자가 됩니다. Kasi Jesus Cristo ay naging ating Panginoon, kaya tayo naging disciple ni Jesus Cristo na sumusunod sa Kanya. 그리고 이 땅에 사는 동안 세상을 살리는 증인으로서 At habang tayo po ay namumuhay sa mundo na ito, we will stand as a witness. 그래서 성령님이 우리 안에서 역사하십니다. That's why the Holy Spirit is working in 이렇게 us. 되는 게 우리가 성령 충만의 결과예요. And fulfilling this, ito po ang result ng pagpuspos sa banal na Espiritu. 우리 하나님의 방향 맞고 동기가 맞고 순종하며 따라갔을 때 성령의 열매가 맺혀집니다. Nung nakahalay ng ating direction, desire, and motivation at goal sa banal na Espiritu, that time, maranasan po natin ang 우리가 pagpuspos. 다 알고 믿는데 왜 그렇게 못 사냐? So lahat tayo, alam natin ang katotohanan na ito and we believe in it, but still, bakit may napalit ang ating buhay? 내가 하려고 하는 Because I act like this. 내 의지, 내 생각, 내 방법으로 Because I'm using my method, my desire, and my standards. 성령님이 내 안에서 주관할 수 있도록 우리가 성령님께 기회를 해주셔야 돼요. Kaya dapat, hayaan mo natin ang banal na Espiritu kumilos sa ating buhay para siya po yung umumulo sa atin. 오늘 성령 충만한 밤 되시기 바랍니다. I hope it will become a night that is filled with the Holy Spirit. 성령님이 역사하실 수 있도록 생각, 마음, 의지를 주님께 맡깁니다. I-surrender po natin ang ating minds, heart, and our desire to God para ang banal na Espiritu siya po 그래서 yung 세상에서 어떤 걸로도 맛볼 수 없는 하나님이 주시는 평강과 기쁨, 자유와 맛보시기 So, 바랍니다. sumasok po na maranasan po natin ang tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan, kagalakan sa magitan ng Diyos sa magitan ng oras na ito. 그래서 우리는 한 가지 기도 제목만 하는데 성령 충만. That's why we only have one prayer topic, filling of the Holy Spirit. 우리한테 성령의 충만하게 임하면 하나님의 때에 맞춰서 우리에게 열매를 주십니다. So, tayo po ay dwell with the filling of the Holy Spirit that time, by the time schedule of God, ibigay na 그걸로 Diyos 인해 내가 ng 먼저 살고 내가 누리고 내가 행복하고 그 다음에 현장에 같이 살리는 거예요. Dapat ako muna ang maranasan ito, i-enjoy at mag-share para ma-relate natin siya sa ating field. 그 성령의 열매가 얘네 가장 중요하고 첫 번째가 뭘까요? Ano po kaya ang pinakamahalaga at unang-una sa bunga ng banal na Espiritu? 다음 Next. 바로 하나님과 깊은 교제를 관계가 깊어지는 게 성령의 첫 열매. Ang unang bunga po ng banal na Espiritu ay magkaroon po tayo ng malalim na relationship and fellowship with God. 오늘 본문 말씀 너무 중요한데 계속 읽고 묵상하시기 바랍니다. So napakalaga po ang ating scripture ngayong araw, kaya sana paulit-ulit basahin niyo 그 po. 말씀을 제가 기도할 때 우리가 그렇게 말하던 무엇인지 원하는 대로 구하리라. And katulad na habang minimeditate natin ito, katulad na inasal ko natin na you will achieve what you will. 더 수준 높은 기도응답. 뭐죠? Ang ating prayer topic that is at a higher 너희가 level. 내 제자가 되리라. You shall be my 이 disciple. 본문 성경 본문 말씀에 하나님이 약속하셨어요. Ito po ang pinangako ng Diyos mula sa ating 어떻게 하면 되냐? Now what shall we do? 성령 충만. We only need the filling of the Holy Spirit. 아멘. 근데 성령 충만의 첫 번째 열매가 뭐라고요? Pero ano po yung unang-unang bunga sa ating pagpuspos ng 하나님과 Espiritu? 관계가 깊어지는 거예요. It is to deepen the relationship with 이게 God. 성령 충만의 첫 번째고 마지막이고 모든 것입니다. Ang pagpuspos ng banal na Espiritu, ito po yung umpisa at wakastin. 왜 우리가 성령 충만 받으려고 그렇게 기도합니까? So why are we praying to receive this fullness of the Holy 성령님 Spirit? 아니고서 하나님을 알 수고 체험하고 맛볼 수 없기 때문에 Dahil maliban po sa banal na Espiritu, wala tayong ibang paraan upang malaman at matuto tayo tungkol sa Diyos. 성령의 역사는 가장 큰 증거가 뭐예요? Ano po ba yung biggest evidence that God, the Holy 우리가 Spirit works? 하나님 만나는 거예요. We finally meet God. 어떻게 And how can we 만나는 거예요? meet God? Ano po yung 하나님이 sabi ko meet 얼마나 God? 좋으신 분인지 나를 얼마나 사랑하시는지를 드디어 체험하는 거예요. And it's finally, ma-realize po at ma-experience natin how good is our God. 그게 체험돼야 예수 그리스도가 나를 위해 십자가에서 죽었다는 게 진짜 믿어져요. Dapat maranasan po ito para tunay na pasok sa ating puso na si Jesus ay namatay para sa atin. 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하셨다. 그게 사실적인 내 믿음인 거예요.
And it will become a realistic faith of mine na si Jesus ay muling nabuhay. 성삼위 하나님이 우리 한 영혼을 위해 그렇게 역사하십니다. Kaya our Trinity God, Triune God is working His heartly para po sa ating isang 우리를 구원하여 주시고 우리 구원의 축복을 누리고 한 자녀들께 누리며 살게 하려고 성삼위 하나님이 300%로 역사하십니다. Kapag tayo po ay maligtas at tayo maranasan natin ang pagpapalat ng kaligtasan, our Triune God, Trinity God is working. 그 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? At ano po ang sinabi ng Diyos? 나는 포도나무여 너희는 가지라. Ako ang puno ng ubas at kayo ang nakasama. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 낸다니 나를 떠나서는 아무도 할 수 없습니다. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, at sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa 하나님과 Diyos. 우리 사이의 관계를 가장 잘 표현한 비유예요. So ito po ang parable that best explains our relationship with God. 우리는 누구라고요? So sino po ba tayo? 가지. We are the branches. 참 달라붙어 있는 가지예요. We are the branches that stick. 우리가 할 수 있는 게 뭐가 있습니까? So ano po yung kaya natin gawin? 없어요. Nothing. 붙어 있기만. All we have to do is stick the name. 우리 열심히 뛰는 것도 아니에요. Hindi natin po kaya tumakbo ng mabilis. 붙어 있는다는 게 무슨 말이에요? Ano po bang ibig sabihin na nanatili tayo 그 sa 안에 Kanya? 들어가면 We 뭐 하죠? enter with Him. 연결돼. So we are connected with Him. 그래서 우리가 성령 충만을 받았다. 그러면 벌써 하나님과 연결된 그 결과가 나옵니다. So when we say now we are filled with the Holy Spirit, ibig sabihin meron na po tayong result and touching in heart na tayo ay connected sa Diyos. 하나님과 연결되면 어떻습니까? So ano po mangyayari when once we are connected with God? 하나님이 좋아져요. So we will start to like God. 뭘 모르는 하나님 만나고 나고 구원받고 나면 너무너무 기쁘죠. Di ba po, pagkatapos tayo, tinanggap natin ang kaligtasan at narinig tayo sa salita ng Diyos, we are all joyful and happy. 하나님 만나고 나면 당연히 나오는 그 기쁨, 그것 때문에 기도하는 것도 기뻤습니다. Dahil sa kakalakan na maranasan po natin once we listen to the Word of God, dahil sa kakalakan na yan, patuloy din tayo na nalangin 그 sa 기도할 Diyos. 때마다 뭔가 꿈틀꿈틀 하나님이 나와 함께하는 게 느껴집니다. At habang tayo ay nanalangin, medyo gumagalaw din po natin ang ating katawan because we can feel directly that God is working in us. 기도가 기쁘십니까? Masaya po ba kayo habang tayo nanalangin? 아멘. 말씀이 좋아져요. That we start to love 아, the Word 하나님이 of 이런 God. 분이시구나. Ang ganito pala ang ating Diyos. 그러니까 여러분 하나님 깊이 알고 제대로 알고 싶으면 말씀에 더 깊이 들어가요. Kaya kung gusto niyo po malaman na maututo ng malalim tungkol sa ating Panginoon, all we have to do is enter the Word of 그러니까 God. 기도와 말씀에 있는 예배가 좋아질 수 있어요. And sunod, we will start to like this worship 네, service. 예배만큼 하나님과 함께하는 시간이 없어요. Bakit po ba, wala po tayong limang oras na kasama natin ng Diyos maliban sa 그렇게 worship 우리 붙어 service? 있으면 돼요. So all we have to do is stick. Here. 많은 사람이 하나님의 일을 열매를 맺으려고 얼마나 노력합니까? So a lot of people nag-try po sila to receive, to bear this fruit. 당장은 뭐가 되는 거 같고 막 있는 거 같은데 어느 날 그처럼 없어져 버려요. Sa sandali na ito, mukhang gumagana naman, pero at the end, wala yung mukhang. 내 힘으로 내 능력으로 하다가 힘 부딪히니까 그냥 사라져 버려요. Ginawa nila ito with their strength and with their mind, pero at the end ay wala silang bunga, so they just give up. 근데 다음 페이지를 올려주시죠. That's my next slide. 그런데 성경은 반대로 얘기해요. Pero baliktad po ang sinasabi sa Biblia. 뭘 열심히 했더니 열매가 역사가 아니라 그리스도 안에 거하고 있으면 열매는 자연히 되는 거예요. Hindi ito fulfillment kung nakaroon ka ng bunga because you tried your best, kundi nung sumunod ka sa banal na Espiritu, that time you will bear the fruit. 그러니까 우리는 기도가 바뀌어요. That's why we must change our prayer. 먼저 내가 주님 안에 거하게 해야지. Una-una, Lord, may I dwell in you first. 기도가 진짜 의무가 어쩔 수 없이 한 게 아니라 기쁨과 설레는 시간 되게 하죠. Sana po ang prayer time, hindi po ay hindi yan magiging obligasyon po, kundi may I truly enjoy this time of 예배가 prayer. 부담이 아니라 최고의 은혜, 사모하는 은혜의 시간 May this 되게 worship service will be not the burden in my life, kundi may this will become the mission and the one that I truly 그래서 love. 하나님은 이 금요 기도의 시간을 제일 기대하시고 행복해 하실 거예요. Kaya sa tingin ko po, ang ating Friday worship service, ito po ay highest expectation ng Diyos. 누가 오라고 하면 빨리 자원해서 기쁨으로 Kasi wala sinabi sa inyo na magpunta dito, but you volunteered 그 yourself. 맛을 봤거든요. Because you already tasted it. 기도의 맛. You already taste the prayer. 천사가 아니지만 천상의 그 기쁨의 마음. Kaya hindi natin makita yung mga anghel, but we can also experience the heavenly blessings. 아, 하나님이 이런 분이구나. 하나만 깨달아도 우리는 그냥 인생 완전 성공하는 거예요. Kaya kahit isa lang po ang maunawa natin na siya pala ang Diyos, then mababago po talaga. 성령 충만한 기도하시기 So 바랍니다. I hope you can pray for the filling of the Holy
뭐라고요? Ano po yun? 하나님과 관계. It is to have deep the relationship with 오늘 God. 최고의 응답은 내가 기도할 때 하나님, 사랑의 하나님, 인격의 하나님이 더 가까워지고 더 최고의 응답. Kaya ang greatest answer po natin ngayong araw ay lalong lumalim po ang ating relationship and knowledge toward the Holy Spirit of 그 God. 체험하는 한 번이 중요합니다. 한 번. Kaya napakahalaga po ang one-time experience that we can truly experience it. 물론 그 전에도 믿고 그 후에도 믿을 거지만 한 번 내 인격, 의지, 감정, 내 모든 것이 바뀌고 하나님을 만난 그 경험이 필요합니다. Of course, we already experience it and we will continuously experience it, pero kailangan po natin ng isang beses na turning point sa ating buhay that can change our life. 그래서 우리가 말투스데이를 Kaya meron po tayo, mahalaga po ang ating Martyrs Day. 런던 캠프의 그 저녁 집회를 보여주시고 Kaya mahalaga po ang ating revival night in our summer camp. 우리 마음이 풀리잖아요. Iba po ang ating puso. 여기서 예배 드리는 거랑 저 코스토코에서 예배 드리는 거랑 맞습니까? Parehas po ba ang inyong puso kapag kayo nag-worship dito at worship doon sa puso po? 똑같은 하나님의 자녀가 예배 드리는데 여기는 진짜 너무 감사하게 하나님만 바라보고 Parehas sa mga anak ng Diyos po yung nabibigay ng worship, pero dito we are filled with the thanksgiving sa Diyos. 코스토코에서는 영적 전쟁을 해야 돼요. Pero sa atin sa Kosovo, when we're there, dapat gawin natin ang spiritual battle. 조금만 집중하지 않으면 나도 모르게 다리가 까딱까딱 Kasi kapag kunti lang nawala po tayo sa ating concentration, then we start to move our body. 내가 찬양을 하는 거지 옆에 가요를 따라 부르는 거지 막 그러니까 Nalilito ka kung praise ba ang inaawit mo or sumusunod ka sa mga kanta ng mundo. 이게 집중 안 하면 이게 하나님의 말씀인지 이 사단의 말인지 막 양쪽에 다 들리는 Kapag hindi ka mag-focus sa oras na yun, nalilito ka kung ito ba ang tinig ng Diyos o tinig ni Satanas. 그러니까 완전 전쟁입니다. That's why it's really a battlefield. 우리가 전쟁에 승리하고 오니까 얼마나 편하게 기쁘게 하나님만 바라보고 찬양하고 Dahil nagtagumpay po na tayo and we are here after the battle, kaya how grateful and how joyful are we at this time. 막 3층에서 막 내 찬양 연습하는데 뭐 괜찮아 지금 막 누리면서 찬양하는 게 우리 전달돼요. Habang nag-practice po ang praise team sa taas, I was wondering kung okay pa ang kanilang boses para sa bukas, but it was very graceful to listen. 정말 너무 감사합니다. 정말 우리가 마음껏 하나님 찬양할 수 있어요. So how grateful it is na malaya po tayo magpuli sa 그 ating 기쁨이고 Panginoon. 누림이 되는 게 성령 충만한 증거죠. Ito po ang ebidensya na pagpuspos sa banal na Espiritu na lahat ng mga bagay na ito ay nakakalaman natin. 아멘. 자, 우리 이걸 평생 그렇게 누리고 사시고. So may we eternally enjoy this. 두 번째, 성령 충만의 내적 열매는 그리스도를 닮아가는. And second, inner fruit of the filling of the Holy Spirit is to become like Christ. 그리스도를 닮아간다는 것은 그리스도의 열매를 맺는다. Ano po bang ibig sabihin na we are becoming like Christ? Ibig sabihin, meron po tayo parehas na bunga kay Kristo. 그 다음 페이지 보면 갈라디아서 5장 22절 23절이 나와요. Next slide, meron po tayo sa Colossians chapter 5 verse 22 to 23. 우리 함께 같이 읽어볼까요? So basahin po natin sabay-sabay. As the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. 성령 충만의 두 번째 증거는 뭐냐? 열매를 맺는. Ano po ba ang pangalawang ebidensya sa pagpuspos ng banal na Espiritu ay kakaroon po tayo ng 가지가 bunga. 나무에 붙어 있으면 시절을조차 열매를 맺게 돼 있어요. Once na nakadikit po ang mga sanga sa puno na ito, as the time goes, magbubunga din 우리가 siya. 성령의 사람이 맞다면 성령의 열매를 맺는 건 당연한 거예요. If we are truly the man of the Holy Spirit, then not normal na po na makakabunga dito. 열매 맺지 못하는 가지는 잘라버린다고 했어요. Sabi ng Diyos na puputulin niya ang mga sanga na hindi bumubunga. 왜? Why? 풍성한 열매를 맺는 거예요. To bear more fruitful 그래서 fruits. 우리는 성령의 사람이 맞다면 성령의 열매를 맺는 것은 당연한 거다. Kaya kapag tayo po ay mga tunay na tao ng banal na Espiritu, then it is so natural that we can also bear the fruits of the Holy Spirit. That's why there is one thing that we must know. 성령은 열매는 내가 인격으로 만들어내는 게 아니라는 거예요. Kaya the fruit of the Holy Spirit it is not something that we will make with our 내가 personality. 노력하고 나를 바꾼 수양의 결과다. At hindi po ito yung resulta sa pag-ating hard workings and zeal and love. 내 안에 생명이신 성령님이 내 안에 거하면서 시간이 되니까 성령으로 말미암아 자연스럽게 맺혀진 열매라는 거예요. Kundi ito po ang
ito po ang resulta ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin because He dwells in us and He's working on in us. 내가 초점 맞춰야 되고 내가 선하고 착하게 해서 이런 열매 맺었다. 그 초점이 되게 안 된다. Kaya ang focus po natin ay hindi doon na I live kindly, I live gently to others. 바로 성령님이 내 안에서 어떻게 역사하는지 거기를 쫓아가요. Kundi dapat mag-focus po tayo kung sumusunod pa po sa guidance of the Holy Spirit. 다음 페이지. Next slide. 그러니까 다시 말하면 내 안에 있는 그리스도의 생명이 바깥으로 흘러가게 하는 게 성령의 열매를 줍니다. Kaya once again, ang bunga po ng Banal na Espiritu na ito is we will overflow the life of Jesus in 그래서 us. 성령의 열매는 내적인 열매, 외적인 열매가 있어요. Kaya sa loob po ng ating fruit of the Holy Spirit, we have the inner fruit and the outer fruit. 그래서 내적으로는 내 인생이 바뀌는 걸로 우리가 알겠습니다. So innerly, meron po tayong mga bunga na nababago sa ating buhay. 외적으로는 성령의 역사가 일어나는 걸 우리가 체험합니다. And outward, maranasan po natin ang pagkikilos ng ating Banal na Espiritu that changes the others. 내 성령의 9가지 열매가 3가지 방향으로 자라나고 있어요. Mula po sa 9 fruits of the Holy Spirit, meron lang po silang tatlong direction. 하나님께 First, toward the Lord. 또 우리 다른 사람을 And second, toward others. 또 우리 자신을 And third, toward us. 그렇게 하나님은 한 성령인데 가지가 많아서 복수가 아니라 단수형이에요. Kaya ang ating, 성령의 열매는 단수형으로 나옵니다. ang ating Diyos, siya po ang ating Banal na Espiritu, pero kahit meron siyang iba't ibang forms of the fruit, still, hindi siya nag-display sa 그러니까 fruit. 성령이 한 분이기 Plural 때문에 form, kundi siya ay singular 그 form. 성령에 맞춰서 열매로 단수로 나옵니다. At katulad ng ating Banal na Espiritu, parehas din po na singular ang bunga nito. 우리 안에 성령님이 역사할 수 있도록 우리가 기회를 드리고 순종하면 열매는 뭐 다양하게 나옵니다. Kaya kapag sumunod po tayo sa ating Banal na Espiritu at hayaan natin siya kumilos sa ating buhay, then naturally, we can see various types of the 첫 fruits. 번째 하나님에 대한 열매, Una-una, ang bunga natin para sa Diyos. 하나님 사랑, Pag-ibig. 하나님을 사랑. We must love God. 하나님의 사랑이 점점 깊어지는 게 열매가 아주 풍성해져요. And we will start to love God sa paglalong lumalalim po ng ating pag-ibig sa Diyos, lalong dumalami din ang ating 하나님 buhay. 때문에 기뻐집니다. At tayo ay masaya at may kagalakan tayo sa Diyos. 하나님 없으면 조건, 상황, 내 가진 것 때문에 기뻤다가 슬펐다가 맨날 기뻐집니다. Kapag walang Diyos, tayo po ay masaya dahil sa ating sariling kondisyon sa mga standards. 상황과 상관없이 내 앞에 하나님 계시니까 그것만으로 기뻐요. But regardless of the situations and environment, dahil kasama po tayo ng Diyos, kaya masaya rin tayo. 하나님 그분에 받는 평안. At meron po tayong kapayapaan mula sa Diyos. 하나님 안에서 평안을 누리고 Ma-enjoy natin ang kapayapaan na ito sa loob ng Diyos. 세상이 뺏어갈 수 없어요. And this is the peace that the world cannot 이걸 get from 복음을 us. 하겠습니까? Kaya ba natin siya bigyan sa pera? 지식으로 가져갈 수 있는 Makukuha po ba natin ito with our 내 knowledge? 안에 계신 성령님이 역사해서 누릴 때 이 응답을 받는 거예요. Hindi po nung ang ating Banal na Espiritu na nagduwa sa atin ay kumilos sa ating buhay, that time maranasan natin po ang 여러분 kapayapaan 지금 nito. 불안하고 기쁨이 없으십니까? Kayo po ba ay anxious at wala po tayong 문제 kakayahan? 때문에 아니고 조건 때문이 아니라 Hindi po ito dahil sa problema o sa mga kondisyon. 내 안에서 성령님이 역사해요. Kundi manalangin po kayo na Lord, may the Holy Spirit work in me. 1초만 성령님이 역사해도 지옥에서 천국으로 가는 걸 우리는 날마다 체험합니다. Kahit isang second lang po kumilos ang Banal na Espiritu, we can experience that we move from hell to heaven. 왜 그래? 자, 그래서 하나님한테 은혜를 받아야 그게 흘러내려간다고. So kailangan po natin makuha ng biyaya mula sa Diyos para na-overflow din natin siya sa iba. 우리가 힘들고 막 어렵고 사람 때문에 화나고 하지만 그 해답은 하나님께서 찾아요. Sometimes we are tired, like po ay walang gana at nagalit din tayo sa ibang tao, but we must find a solution from God. 오래 참은 자비, 양선 이건 내 인격의 결과가 아니라 하나님께 은혜 받은 결과로 나타나는 거예요. Kaya ang patience, kindness, and goodness, hindi po siya result ng inyong personality, kundi ito po ang result ng pakilos sa Banal na 하나님 나를 Espiritu. 인정해주고 기다려줬다는 것을 체험해야 다른 사람을 향해서 기다려줄 수 있습니다. Dapat ma-experience po natin that God patiently waited for us at siya po yung nag-acknowledge sa atin para magawa din natin ang parehas na bagay sa iba. 엄만 죄인인 내가 용서받은 것을 체험하고 진짜 그것 때문에 살아나야 다른 사람에게도 자비해주고 용서해주고 Dapat maranasan po natin ang tunay na forgiveness mula sa Diyos to us who are the sinner out of sinners para mabigay po din
natin ang same kindness and goodness to the others. 왕이신 예수님이 나를 위해 무릎 꿇고 나를 섬겨주신 걸 체험해야 내가 다른 사람도 섬길 수 있는 거예요. Kapag maranasan po natin our God who is the King, siya po yung lumuhod sa atin, na siya yung nag-serve sa atin para mabigay din natin ang same service sa Diyos. 우리 힘으로 하는 Sa God. 한두 번은 할 수 있죠. So kapag gamit po natin ang ating sarili at may lakas, kaya natin po siya for once or twice. 흉내는 내고 한두 번 참을 수 있지만 그 다음부터는 못해요. Kaya natin po siyang gayamin or magtyaga lang ng isang beses, but we cannot continue that. 하나님이 하신 걸 맛보고 체험한 결과로 되어지기를 축복드립니다. Kaya pinapala ko po na magagawa niyo po ito, hindi sa magitan ng iyong lakas or personality, kundi sa magitan ng pagkilos 이제 sa 하나님께 Diyos. 받으면 이제 내가 바뀌게 되죠. Once we receive it from the Lord, then next, mababago na din po tayo. 하나님은 나를 통해 열매를 받으시고 취하시기 원하십니다. Because God wants to receive and get the fruit through us. 하나님을 향한 일편단심, 흔들리지 않는 충성. Kaya ang ating faithfulness sa ating Diyos na hindi mababago, 또 어떤 상황에도 흔들리지 않는 온유함. at ating gentleness na hindi mababago sa kailangan. 그런 감정마음과 뭐 어려운 상황이 있지만 하나님의 기준 때문에 끝까지 자기를 지키는 절제. Minsan masusway po tayo sa ating sariling emotions and feelings, but because of the standard of God, we have this self-control. 그건 우리의 수준을 말하는 게 아니라 영적 결과의 승리의 영적 전쟁의 승리의 결과입니다. Hindi po ito tinutukoy sa level natin, kundi it talks about the result. Ito po ang ebidensya sa tagumpay ng ating spiritual battle. 그냥 우리가 영적적인 승리다 보니까 사람 뭐 귀신 쫓아내기 승리냐 그게 아니에요. Ano po ang ibig sabihin na we have this victory in spiritual battle? Hindi po yan ibig sabihin na pinalayas natin yung mga masasamang espiritu. 궁극적으로는 우리 삶이 바뀌는 거예요. But ultimately, mababago po ang ating buhay. 우리 안에 들어온 대로 나가기 때문에 Kung ano yung pumasok sa atin, yan din ang lalabas. 우리가 보고 듣고 느낀 것 중에 중요하다는 거 그걸 따라가는 게 우리 인생입니다. Kaya ito dahil kung ano yung na-realize po natin na mahalaga mula sa salita ng Diyos, yan din ang lalabas sa ating buhay. 영혼 따로 생각 따로 육신 따로 그렇게 살 수 있는 존재가 아니기 때문에 Dahil hindi po tayo isang nilalang na mabuhay separately with our mind, soul, spirit, and body. 그래서 우리가 삶을 통해 복음을 증거하는 게 제일 어려운 것 같지만 제일 어떻게 보면 쉬운 거예요. Kaya pag-share po ng salita ng Diyos magitan ng ating buhay, mukhang ito po yung pinakamahirap, but that might be the 가장 easiest thing. 중요한 영적 전쟁의 승리의 결과가 뭐냐? Ano po ba yung ebidensya sa victory of this spiritual 그 battle? 영적 전쟁을 치르고 난 다음에 그 사람 살렸냐? Pagkatapos na nalo po tayo mula sa ating spiritual battle, now we will heal that 내 person. 얘기, 내 주장을 맞는데 그 사람이 죽었다면 그건 우리가 영적 전쟁에서는 패배한 거예요. Kahit nalo po tayo mula sa battle na ito, pero kapag namatay siya sa espiritu, ibig sabihin, natalo din tayo. 사단의 목적이 죽이고 도적질하고 멸망시키는 거예요. Bakit po ba dahil ang layunin ni Satanas, ang goal niya is to kill and to hurt 그리고 others? 성령의 역사는 열매는 뭐냐? 살리고 소망 주고 해방시키는 거예요. At ano po ba yung bunga ng ating banal na espiritu? Yan po yung namibigay ng buhay, namibigay ng pag-asa, at bigay ng kalayaan. 우리 선택과 기준, 분별과 행동의 기준이 진짜 살리고 소망 주고 해방시키는 거냐? Kaya isipin po natin kung lahat ng mga ginagawa natin, standards and conditions and actions and word na ginagamit po natin, is it the one that gives life or not? 그러니까 이 사람한테 잘해줬다, 아주 좋게 해줬다 그 말이 아니라 Hindi po yung ibig sabihin na mabait ako sa kanya at ginawa ko yung mga kabutihan sa 이 kanya. 사람이 이것 때문에 또 하나님 말하고 하나님 말씀 붙잡고 하나님 앞에 순종하며 나갈 수 있게 했냐? 그렇게 하면 그게 성공한 거예요. Kundi tinulungan mo ba ang tao na ito para lalo siyang makinig sa salita ng Diyos, sa pangangako ng salita ng Diyos, at mabuhay siya sa Espiritu. Malalaman po natin ang ating result and evidence through this kind of 그래서 things. 이거는 영적 전쟁에 승리한 사람의 전리품입니다. Kaya ito po ang fruit of the spiritual victory. 하나님 내 안에서 정말 사랑이 하나님이 주신 사랑이 자라서 흘러 넘치게 하여 주옵소서. Lord, may I overflow with the love and the fruit of the Holy Spirit that you give to 내 안에 us. 기쁨과 평강이 하나님이 주셨다는 증거로 넘쳐나게 하여 주옵소서. Sana mapuspos po ako puno po ako sa kapayapaan at sa kagalakan na mula sa Diyos. 성령의 열매가 나로 인해 풍성하게 맺어지게 하여 주옵소서. May I abundantly bear this fruit of the Holy Spirit for me. 영적 전쟁에 승리하는 증인 되시기를 축복합니다. Kaya pinapala ko po na kayo po ay magiging saksi ng banal na Espiritu na ito. 다음 페이지. Next slide. 이 성령 충만의 외적인 열매 뭐냐?
교회와 현장을 살리는 거죠. Then now, ano po ba yung actual fruit of the Holy Spirit? Yan po yung it is saving the field in the church. 이 말이 정말 우리에게 성령 충만의 결과로 나오게 해주십니다. Umasa ko po ang prophetic ito, ang salita na ito ay lumabas mula sa ating bilang confession. 우리 함께 고백하겠습니다. Let us confess it all together. You will receive receive power power when when the the Holy Holy Spirit Spirit falls falls on on you, you, and and you you will will be be my my witnesses. 우리 성령 충만하면 성령 충만의 마지막 목적이 뭡니까? So ano po ba yung last goal of being of feeling of the Holy Spirit? 내가 너무 은혜 받고 행복하고 하면 그게 성령 충만의 끝으로 생각하는 사람이 너무나. Maraming tao po na inaakala nila filled with the grace of God and then you're happy spiritually. Yan po yung goal ng fullness of 그런데 the Holy 마음에 Spirit. 막 감정에 막 충만하고 뭔가 새로운 경험, 체험을 하면 그게 성령 충만의 끝인 줄 알아요. At iniisip nila po na ito yung dulo ng banal na Espiritu once we are healed and once we are happy. 근데 성령님의 특성이 뭐냐? 예루살렘에 머물지 않고 온 유다, 사마리아 땅끝까지 계속 흘러가. Pero ano po ba yung characteristics sa ating banal na Espiritu? Hindi lang po tayo mananatili sa Jerusalem, but will go to all Judea and Samaria and until the end of the earth. 성령의 역사는 전 지구를 덮어서 많은 사람을 살릴 만큼 흘러. Kaya ang pagkilos po ng banal na Espiritu, it is continuously overflowing and shared to the others until it covers the whole earth. 그래서 우리도 성령님의 충만한 나는 증인되는 게 하나님의 목적입니다. Kaya ito din po ang goal ng Diyos sa ating buhay na tayo po ay magiging witness of this Holy Spirit that overflows the 나도 same 머물지 thing. 않고 현장과 교회를 통해 많은 영혼을 살리는 것, 그게 성령 충만의 최종 목적입니다. Hindi po tayo mabigay sa ating sarili, but may we overflow the blessing to the others until the end. Yan po yung goal ng Holy 그래서 Spirit. 성령 충만한 사람은 증인입니다. Kaya ang mga tao na puso sa banal na Espiritu, sila po ay magiging saksi. 자, 다음 페이지. Next slide. 그 성령 충만한 사람은 어떤 사람이냐? Then ano klase tao po yung mga tao filled with the Holy 그 Spirit? 목표와 성령님과 똑같아요. Ang goal nila ay aligned and same with the Holy Spirit. 그 목표를 향해 가는 방향이 같기 때문에 성경, 나이 모든 게 틀려도 우리는 한 팀을 가요. At dahil parehas po ang direction patungo sa goal na ito, kaya nga ibang ating personality, ages, or character, still makakaisa tayo. 그렇게 한 팀이 된 사람은 저 사람이 응답받고 나도 기뻐요. At yung mga tao kasama sa isang team na ito, kapag masaya yung iba, masaya din siya. 그래서 우리는 한 방향, 동기 한 방향으로 한 방법으로 같이 가는 한 팀이 되죠. And that is why we are possible to become a one team that has a one direction, motivation, and heart. 여러분의 목적이 이거 같습니까? Parehas po ba ang inyong goal katulad nito? 아멘. 그렇다면 여러분은 성령의 사람이 맞습니다. Then it is true that you are the man of the Holy Spirit. 그런 사람은 교회가 얼마나 소중한지를 너무너무 잘 알죠. Ang ganitong tao, alam na alam nila po how important and how sincere is the church. 그래서 이 교회가 무너지는 것을 못 보는 거예요. Kaya hindi nila din makita na mawawasak yung simbahan na ito. 왜 내가 교회니까? Why? Because me, myself, is a church. 왜 내가 사랑하는 그리스도가 교회의 머리니까? Why? Because of Jesus, whom I love, is the head of the church. 우리가 교회의 지체니까 그리스도가 머리고 우리가 교회의 At 지체니까 dahil si Jesus Cristo, siya po ang ulo ng simbahan na tayo ang kanyang katawan. 예수님이 이 교회를 위해 피 흘려 죽으셨어요. And because Jesus shed His blood and died for this church. 그만큼 하나님이 교회를 사랑하기 때문에 나도 교회를 사랑합니다. At dahil ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa simbahan, kaya mahal ko din ang simbahan. 그걸 위해 우리는 인생을 달려가고 인생을 내어놓고 And for this, binibigay po natin ang ating buong 그래서 buhay. 교회가 잘 되면 내가 기뻐. Kaya kapag umusay ang ating simbahan, masaya din ako. 그래서 교회를 위해 내가 헌신하는 거예요. Kaya tayo po ay nagtitibot din para sa ating simbahan. 근데 어떤 사람은 교회가 흔들리고 힘들다 그러면 제일 먼저 떠나가요. Pero may mga tao na siya yung unang tao na magtakasa at alis once na na-shaken po yung 왜 simbahan 내게 nila. 유익이 안 되고 나한테 피해 줄 것 같은데 내가 왜 여기 있어? Why? Kasi ang simbahan na mahina ay mukhang hindi nabibigay ng benefits at otherwise kumulos ang binibigay nila. 그래서 성령의 열매는 최고 열매, 교회를 사랑합니다. So what is the greatest fruit out of the Holy Spirit? Ito po ang pag-ibig sa simbahan. 여러분 교회를 사랑하십니까? Do you love your church? 진짜 그냥 맛을 봐야 맛을 알지. 교회가 얼마나 소중한지 그걸 체험해야 됩니다. We must try it para malasa natin ito. So we must
we must love our church. 이 교회가 너무 소중한 걸 알기 때문에 교회를 위해서 At dahil alam po natin na mahalaga ang simbahan na ito, that's why we must love our church. 어떻게 할까 하다가 그리스도의 제자로 살고 그리스도 제자를 찾는 일에 우리가 인생을 투자하는 At 거예요. habang iniisip po natin, what can I do para ipakita ang pag-ibig ko sa simbahan na yan? And as a result, we are standing here as a witness. 제자가 어디 있습니까? Saan po kayo mga disciples? 제자를 만들 수 있습니까? Can you raise up and you can make the disciples? 훈련으로 뭐 말씀 공부로 만들 수 있냐면 Kaya po ba natin i-train or make the disciples with the Word of God and the trainings? 제자는 만드는 게 아니라 찾는 겁니다. So we cannot make the disciples, but we can 준비된 find them. 제자를 하나님의 말씀으로 찾는 거예요. Ang mga disciples na hinanda ng Diyos, hanapin lang natin po sila sa pagitan ng salita ng Diyos. 동기가 같은지 목적이 같은지 말씀 통해서 확인하고 함께 손잡고 가는 게 제자입니다. I-confirm po natin kung paano sa ating motivation and heart katulad ng Diyos. After checking that, we will go together as a 근데 그 제자가 disciple. 어디냐? Pero saan ba yung mga disciples na ito? 교회에 있어요. They are inside the church. 교회를 떠나는 제자를 찾고 세우고 훈련시켜요. Kaya ang Diyos, ginagamit niya po ang simbahan para hanapin natin ang disciples and raise them up. 교회 없이 제자 된다? 절대 될 수 없어요. Imposible po na sila maging disciples na walang simbahan. 교회 없이 제자 되는 거는 그거 자체가 의미도 없고 Kaya kapag sila ay naging isang disciple without the church, ibig sabihin meaningless at powerless 왜 na siya. 하나님은 교회를 통해 세계 못 봤어요? Why? Because God is accomplishing the world evangelization through the church. 그래서 우리는 제자로 살다가 제자 찾고 제자 파송하고 가는 겁니다. Kaya tayo po mabuhay tayo bilang alagad at hanapin natin ang sunod na disciple and now we will commission them out. 그리스도의 제자 되시기를 축원합니다. Kaya pinapala ko po na kayo ay magiging alagad ni Jesus Cristo. 그래서 우리보다 소망이 있으니까 우리 후대를 찾는 거예요. At dahil meron po tayong pag-asa, kaya hinahanap din natin ang ating next generations. 또 교회 안에 제자를 찾아야 현장에 살릴 수 있습니다. At dapat hanapin po natin ang disciples so that we can also save our field. 현장에 그런 교회가 많아야 세계 못 At 갑니다. dapat marami po yung mga simbahan sa ating field so that we can fulfill the word evangelization. 그래서 우리가 예배를 통해 은혜 받으면 현장에 흘러 나가게 어떻게 할 것인가 고민해야 돼요. That's why we must always think at paano natin i-daloy ang salita ng Diyos at biyaya na ito sa field. 우리대로 멈추지 않고 우리 후대가 계속 보고받아서 자라날 수 있도록 우리가 플랫폼 역할을 해줘야 돼요. And we must be the platform para hindi lang po siya matapos sa atin, but our next generation will continue this. 우리의 살아있는 이유요, 살아야 될 사명. And this is, I believe na ito po ang dahilan sa ating buhay at dahilan sa lahat ng mga ating ginagawa. 넥스트 페이지. 그래서 성령님의 역사는 이렇게 흘러가요. So ganito po ang flow, ang working of the Holy Spirit. 복음으로 결론내고 복음 증거하겠다는 제자. Disciple that decided, concluded with the gospel and believed for the 그래서 gospel. 성령 충만하면 반드시 성령의 음성에 순종하겠다는 제자가 나옵니다. Kaya kapag that person is filled with the Holy Spirit, then surely lalabas din po ang disciple that follow 근데 this. 제자는 뭐냐 순종하는 사람. So sino po ba yung mga disciples? They are the one who obey. 하나님의 말씀에 순종합니다. The one who obey the word of God. 죽으면 죽으리라. So I shall die. 가라는 각오를 쓰라면 쓰고 If pag sinabi ng Diyos na go, then I go and stop myself. 기다려라. 그러다가 가라 그건 또 가고 Habang nag-wait po tayo, if God commands us to go, then we shall go. 그 제자가 교회 안에 세워졌을 때 그 다음에 전도하는 겁니다. Once na nakatayo po ang mga bawat alala sa ating simbahan, now we will go to the field to 그래서 evangelize. 교회를 세우고 팔라 살리고 여기 세계 복음화 이게 So we will 하는 raise up the 날이에요. church and do the evangelism and power gospelization and one mission now. 우리 PPC도 이렇게 해서 하나만 66개 바라가에 살려나가는 겁니다. And parehas din po sa ating PPC, ganito po ang gagawin natin to raise up the churches sa bawat 66 barangays. 그래서 밖에서 현장에서 복음전에서 전도해 오면 어떻게 해요? Kaya pagkatapos na evangelize po ang tao na yan sa ating field at pumasok na siya sa simbahan, what shall we do next? 그들이 교회에서 예배를 배우고 예배자로 살아요. Dapat matuto nila po ang worship inside the church and they should stand as a worshiper. 하나님의 은혜는 체험하고 이제 나가면 자연스럽게 간증하게 되는 거예요. Kaya pagkatapos naranasan nila po ang biyaya ng Diyos, then naturally lalabas din ang kanilang testimony. 그런 사람 모아서 우리가 시스템을 통해서 계속
지속하는 거죠. And as we gather that people, magkaroon po tayo ng system at itutuloy natin po 제자 yan. 찾는 시스템. Meaning na kailangan po natin ipatuloy ang system that finds the disciple. 말투스 데이 그리고 뭐 서머 캠프 다 제자 찾는 시스템. Kaya ang Mark Tuesday, ang ating summer camp, lahat po siya kasama sa ating system to find the disciples. 그 일을 위해 하나님이 그 마음 똑같은 마음 가진 우리 파스터들을 모아서 YFC로 힘주시죠. Kaya for that word, pinagin po tayo ng Diyos kasama ng ating mga pastors who has the same heart. 그래서 이제 하나님이 제자들 하나님이 숨겨진 제자를 모아서 훈련하는 데가 RPS. Kaya ito po ang RPS na ipag-gather po natin ang lahat ng mga disciples of God and train them. 그래서 이 모든 것을 성령 충만한 증인을 만드는 과정입니다. Kaya lahat ng mga proseso na po ito is to raise up the man of the Holy Spirit, the witness of the Holy 나를 Spirit. 그리스도의 증인으로 삼아줘. Lord, may you use me as a witness of the Holy Spirit. 성령 충만해서 이 PPC 살리게 하죠. Lord, may I be filled with the Holy Spirit to save this PPC. 이 다음 세대에 세우고 팔라 복음하는 증인되게 Lord, may 하죠. I become the witness, the raise of the next generation, and save this Palawan and the 하나님 Philippines. 가장 기뻐하시는 증인으로 수립받으시기를 축원합니다. Kaya pinapara ko po na kayo magiging saksi ng Diyos that mostly pleases the Lord. 그래서 이제 딱 한 줄로 넥스트 우리가 선포해야 됩니다. That's why in one sentence we must proclaim. 성령으로 충만하고 Let's be filled with the Holy Spirit. 복음에 뿌리 내려 열매 맺는 And let us root down in the gospel. 그리고 가는 곳마다 제자의 열매 And let us bear the fruit of the gospel and name of the disciples. 세상을 변화시키는 증인들이 하여 And let may I be the witness that changes the world. 이게 우리의 삶의 방향이 되고 모습가 되기를 축원합니다. Kaya pinapala ko po na ito ay magiging direction at motto sa buhay natin. 결론 내리겠습니다. For the conclusion, 성령 충만의 결과가 뭐라고요? so ano po ba yung result of the filling of the Holy Spirit? 하나님하고 더 가까워집니다. Lalong nakaroon po tayo ng closeness sa 오늘 Diyos. 이번 기도와 찬양을 통해서 하나님께 더 깊이 가까워지시기를 축원드립니다. Kaya sa magitan po ng gabi na ito, sana lalong lumapit po kayo 우리 sa 중보 Diyos. 기도를 통해서 하나님의 마음을 체험하는 마음이 있으길 바랍니다. And through the intercessory prayers, sana lalong maranasan niyo po ang kalooban ng 우리의 Diyos. 기도가 필요한 사람 너무 많아요. Napakalaki po ang mga tao na kailangan ng ating 그들은 prayer. 기도할 힘도 없고 생명도 없어요. For them, they don't have even life or strength to pray. 그래서 우리 기도 통해서 그들이 살아날 수 있도록 우리가 기도해야 돼요. So we must pray para sa magitan po ng ating panalangin, muling mabuhay dito sila. 성령의 열매가 풍성한 삶. Ang tao na buspos sa bunga ng 그 madalas 열매로 dito. 교회와 현장 삶이 And with that fruit, the person who seeks the field in the church. 그래서 성령 충만은 최고로 맛보는 저와 여러분이 있습니다. Kaya umaso po na kayo ay magiging saksi ng Diyos that fully enjoys and experiences this Holy Spirit. 성령 충만이 교차로가 플랫폼이 돼서 하나님의 은혜를 하늘의 은혜를 체험하고 땅에서 우리의 사명을 감당하는 것입니다. Kaya ang channel of the Holy Spirit, ito po ay magiging platform natin para patuloy maranasan po natin ang pagpapos dito. 우리가 성령의 체험만 추구하는 사람 되면 안 됩니다. Hindi po tayo pwede maging isang tao na inaasahan lang sa experience of the Holy Spirit. 성령이 우리 안에 들어오는 에너지가 아니라 우리가 성령 안에 들어가서 거해야 됩니다. Dahil ang banal na Espiritu, hindi po siya isang energy na pumapasok sa atin, but we must be the one who dwells in 그래서 it. 우리 안에는 성령의 9가지 열매가 풍성하게 맺혀져 That's why dapat inside us, we must be filled and we must bear the fruit of the ninth fruit of the Holy 외적으로는 Spirit. 성령의 능력을 체험해서 살리는 증인돼요. Innerly, we must become the witness that saves others with the strength of the Holy Spirit. 그리스도의 제자로 살아가는 저와 여러분 성령 충만한 증인 되시기를 축원드립니다. So I bless you in the name of Jesus Christ to become the witness and the disciples of the Holy Spirit that gives life and hope to the others. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사드립니다. Thank you, Lord. 우리에게 생명의 성령 부어주시기 감사드립니다. Thank you, Lord, for pouring us the Holy Spirit of life. 성령 충만한 기반 되게 하여 주옵소서. May we be filled with the Holy Spirit tonight. 하나님이 주시고자 하는 성령의 열매가 풍성하게 맺어지게 하여 주옵소서. May we fully bear the fruits of the Holy Spirit. 하나님 주시는 능력으로 성령의 능력으로 흑암을 꺾고 현장을 살리게 하여 주옵소서. May we break down the forces of the darkness and take the field with this power of the Holy 못된 교회 Spirit. 세우고 제자 키우고 그리스도의 증인으로 살 수 있도록 역사하여 주옵소서. May you work on us so that we may establish the bodily church and raise up the disciples and commission them. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 With all 기도드립니다. our thanksgiving, this is our prayer in the name of Jesus Christ.
Amen.